Natin ang ating mga tainga at ating puso para talaga sa salita ng Diyos. Tatawagin ko ang ating pastor, director natin ito doon sa Grace Bible, International Grace Bible Institute sa Pampanga. Walang iba, si Pastor Marco Ramos. Thank you very much, Ma'am Bing. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Imbag rabi kayo amin, nakapsat iti Apo. At sa lahat po ng mga taga rito. Salamat sa Panginoon dahil siya po ay napakabuti. At sa kabila ng maulan kanina, ay sa oras na tayo ay nag-umpisa, ay pinahinto niya. At salamat din po sa presensya ng bawat isa na nandito. Pinakamatanda rito na kasama natin ay si Nanay, 75. Kanina ay nadatnan namin siya doon sa Mayreles at sinanggap niya muli ang Panginoon. Salamat at kanina ay nakapunta rin kami sa barangay ng Balsa. No? At meron din tumanggap doon, matanda rin, 70 years old. No? Salamat sa Panginoon sa oportunidad na ngayon ay nandito po tayo. Tayo po saglit na tumayo at manalangin po tayo. Kabilang Diyos, Ama ng mga pangyarihan sa lahat, kami nagpupuri at nagpapasalamat na sa gabing ito, Panginoon, ay dinala mo po kami sa lugar po ito upang ibahagi ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Tunay nga po, Panginoon, na sa kaligtasan, walang bata, walang matanda. Lahat, Panginoon, ay nangangailangan ng kaligtasan na nanggagaling sa inyo. Lahat, Panginoon, ay kailangan ka sa kanilang buhay. Lahat, Panginoon, ay kailangan ng kapatawaran. Lahat, Panginoon, ay kailangan ng pag-asa ng buhay na walang hanggan matatagpuan sa aming pagsampalataya sa aming Panginoon Kristo. Salamat po sa bawat isa na nandito, Panginoon. Hindi po aksidente na nandito po sila. Alam po, Panginoon, na dinala mo po ang kanilang mga paa dito upang marinig nila ang mensahe ng kaligtasan. At sila ay, Panginoon, makakasama mo doon sa kalangitan, magpakailan-kailanman. Kung sila ay sasampalataya sa iyong salita, Panginoon. The Lord, mangusap ka po sa gabi nito sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon, ang gamitin mo po kami ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, ito po ang isang magdalamin. Amen. Para po sa batayan ng mensahe po sa gabi ito, ay batayan ko po ang Timoteo, chapter 1, verse 12. Ito po ay, basahin ko po ito sa Ilocano. Amin kayo Ilocano dito, mawatan kayo. Okay, so, una ni Apostol Pablo. Ito po yung testimony ni Apostol Paul. Hindi natin yung testimony ni Brother Santiago. Pero si Apostol Paul ay one of the greatest apostles na makikita natin sa Banal na Kasulatan, ay meron din siyang patutuo gamit sa testimonya ng Kristo. Testimonya na kung na agyaman natin si Jesus na apo tayo nang patigsa kanya iti trabaho. When agyaman natin kuha na sa imbilang na ama ikari iti ket dinutukan na agserbi ken kuha na. Uray no iti napalabas nagsasauak iti maibusor kenkwana. Ken indadanes ket nilalais ko. Lupay kasta kinasyanak ti Dios. Agsipod kadyak pay mamati idi ket jak amo tiar aramide. Agliplikiyas ti parabol ket pay nga apo kanyak. Itinikanak iti pampati ken ayat ang matang ikuha kayo, hindi pa nakipagkaysa kayo. Ito lang po pinagkakasan. Marumbeng nawatin ng katyen. Umay ni Kristo Jesus ito'y lubog. Kapto isalakan na nagiti managpaso. Siyak ikalaksan kadakwada. Kaya ito'y tigapuna ang kinasyanak Apo Diyos. Tapno iparangaran ni Kristo Jesus, hindi agpatingga na anus na kanya. Siya akadalaksan ang managbasol, tapno ang serbiak nga ulidan,
kadagiti amin ang mamating ko kung kuano. Then, let awatin dati biyag nagnanayo. David yung testimony ni Apostle Paul, mga kapatid. Sa una. Si Apostle Paul ay bago siya naging mananampalataya, ay kaaway niya si Kristo. No? Amit na mamating kung kuano, kinapoy sa sisikip ng tiliwan na. Ibalbalot na. No? At binabato. No? Binabato. Kapag sila ay nagsisimba, nag-worship, gusto natin mga idadaulo para ma-persecute lagi yung mamati kinapon ko. Yung dating na tao, kahit naranasan na ito parabor ni Apo. No? Nung siya ay naglalakbay papunta sa Damasco, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya sa pamamagitan ng isang liwanag. At sabi sa liwanag na merong boses. At the boses na nagsao kung ano, Saulo, Saulo, apay, na paraparigatan na. Bakit mo ako inuusig? Sabi ng boses na yun. At sabi ni Saulo, sino ka? Panginoon. Sabi ng boses, ako si Jesus na iyong inuusig. So, yun po yung turning point ng buhay ni Apostle Paul. Na totoo pala si Jesus na ipinapangaral ng mga apostol. Noon, ayaw niyang pasampalatayanan. No? Sabi niya dito, may saak na managbasol. No? Siya pinadaksan. Kunan dito. Ako ang pinakamasama sa lahat ng makasalanan, sabi ni Apostle Paul. Pero siya ang pinakamasama, sabi niya dito, ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Siya na pinakamasama at gumagawa ng masama ng panahon ngayon ay natanggap niya yung biyaya ng Panginoon. Ano yung ibig sabihin dito, mga kaibigan, mga kapatid? God saves a sinner. Ang Diyos ay palagi kang nagliligtas ng mga makasalanan. Nga po Diyos, kahit lang ay salakan, naging managbaso. Nga man, na klase na managbaso kayo, kasanumang kadaktot dibaso kayo, nga po Diyos, kaya't nakamay salakan. Walang malaking kasalanan sa biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos na nagliligtas ay mas malaki kaysa sa kasalanan mo. Hindi hadlang yung kasalanan mo para ikaw ay maging anak ng Diyos. Hindi hadlang yung kasalanan mo para hindi ka mapunta sa langit. Dahil ang Diyos ay Diyos na nagpapatawad at mayaman sa awa at biyaya. At makita natin dito si Apostle Paul. Siya yung ginawang ihemplo ng Diyos sa kaligtasan. Bagaman siya ay masama, no? Kung namin siya makataksan, kada hindi man nagbago, sa lakan na. Siya na pinakamasama ay iniligtas ng Diyos. Kaya, sino man na nandito, so maaari sabihin ko, masama akong tao, adot ibaso na naramit ko. Unang pinasanto ng kasuratan, no kasadon, no kaadot ibaso mo, at adot iparabor niya ako. Kung gaano kalaki ang kasalanan mo, mas malaki yung biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos ay kaya niyang takpan yung kasalanan mo. Ganun siya kayaman ang ating Diyos. Yung Diyos na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Yung Kristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo ay Diyos na nagkatawang tao. Diyos na nagkatawang tao. Binigay niya yung kanyang sarili para sa iyo at para sa akin. At sabi na banal na kasulatan, kung ibigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, hindi kanya kayang ibigay ang kaligtasan mo. Kung naibigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, hindi kanya kayang ibigay yung kaligtasan mo. Hindi kanya kayang iligtas. Kayang-kaya ka na iligtas ng Panginoon. Kayang-kaya na. At ito si Apostle Paul ay ehemplo na ang Diyos ay nagliligtas sa mga makasalanan. Makita rin natin dito mga kapatid, that God can transform lives. Ang Diyos ay pwede niyang baguhin ang buhay ng isang tao. Ito yung testimony ni Apostle Paul. Sabi niya, ako ang pinakamasama.
sa tao, sa mga tao. Pero ano yung buhay niya dito? Nung sinusulat niya ito, Timoteo, siya ay matagal ng apostol. Na-transform yung kanyang buhay. So walang taong masama na hindi kayang baguhin ng Panginoon. Walang taong masama na hindi pwedeng gamitin ng Diyos sa kanyang gawain. Kahit tayo ay pinakamasama, pwede tayong gamitin ng Diyos sa kanyang gawain. Yung buhay mo na yan, kaibigan, kapatid, ay pwedeng gamitin ng Diyos kapag ibigay mo sa kanya. Walang buhay na hindi pwedeng gamitin kahit saan naman masama yung buhay. Makita natin dito si Apostle Paul, yung kanyang buhay, siya ay masama, pero siya ay binago ng Diyos. God can transform your life also. God can change you to a new person. At yun po yung testimony natin lahat na nandito. Little by little, ay binabago tayo ng Panginoon. Bawat araw ay binabago tayo ng Panginoon. Tama po ba yan? Nakikita ba natin yan sa ating mga buhay? Day after day, mayroong magbabago tayo. Yun po yung buhay ng isang mananampalataya. Because Christ is in you. Ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo. Merong pagbabago sa iyong buhay. At yun ay pag-asa. Yun ay ebidensya na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay isang mananampalataya. God can transform life. Buhay mo ay pwedeng baguhin. Buhay mo, hindi naman tao mo ng Diyos. Kahit yung pinakamasama, kahit yung pinakamasama, maranasan natin buhay na kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Pangatlo mga kapatid, ang Diyos ay binabago niya ang ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung walang pananampalataya, sabi ng banal na kasulatan, you cannot please God. Kung naway ko pamati saan mo na may quality, hindi mo mabigyan lugod ang Panginoon. Kung walang pamati, wala pa nagkalit, mahal mo nga may kalisura, hindi mo siya ma-please. Hindi mo maparangalan ng Diyos kung walang pamati. Kaya, yung buhay ka na ng palataya, ay isang bagay na dapat natin kahapin, dapat kong kahapin na. Kasi kung hindi ka namumuhay sa pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, you cannot please Him. At magiging makabuluhan lang yung ating buhay dito sa mundo kapag tayo ay namumuhay na mayroong pananampalataya sa Kristo. Kailangan magtiwala tayo sa Kanya. Kailangan magtiwala ka sa Kanya. Kailangan yung buhay mo isuko mo sa Kanya. Kailangan ay anak ka niya. Kailangan ay inubos ka niya. Kailangan ay pag-aari ka niya. That is a life of faith. A life of faith is a life of surrender sa Panginoon. Sinusubo natin yung buhay natin sa Panginoon. Lahat na meron ka ay pagpapala sa iyo ng Panginoon niya. Lahat ay pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Pero yan ay dapat natin malaman na yan ay galing. Ang pagpapala na yan ay galing sa Panginoon. At yan ay kaputihan niya sa iyo. So, kaputihan ng Diyos ay nararanasan natin. No? Lalong-lalo na sa mga mananampalataya at ganoon din sa mga hindi mananampalataya. Para-parehas tayo nakakaranas sa kaputihan ng Diyos. Yung biyaya na araw-araw. Nagigising tayo, yung hangin, naralasap natin pare-parehas. Yung kabutihan niya ay nararanasan natin. Pero merong kabutihan ng Diyos na gusto ng Diyos na maranasan mo. Ito yung kanyang kaligtasan. Kaya tiyapong isalakan na. Kaya tiyapong kaawat mo dahil dinigalo na mapiyag na kanayo. Kailangan mo ng kaligtasan. Bakit mo kailangan ng kaligtasan? Dahil sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay makasalanan. Itakat na nagpasok. Amin kayo na nagpasok.
Kailangan mo siyang sampalatayanan sa buhay mo para matanggap mo yung kaligtasan na inaalok niya. Ang Panginoon ay namatay doon sa krus, mahigit 2,000 taon na nakaraan. Bakit siya namatay doon sa krus? Upang bayaran at tubusin ang iyong kasalanan. So yung ating kasalanan ay bayad na at tuloy ng Panginoon. Bayad na. Pero ang tanong, sinasampalatayanan mo ba yun? Yung ginawa niya doon sa krus. Kahit nasa bigyan ka nila yung ginaralo niya yung krus. Kaya yung sakripisyo niya yung krus. Bagang katikikuha ng Apo, ang Jesus. Bigyan ka na sila kayo manlupot at managba. Manlupot at manangisalak. Bigyan ka Apo mas gagat na tayo sa pumanya. Bigyan ka mas gagat parumpok mo na ikilarang para kanya. Para maisalakan. Bigyan yung madilig ka. Kaya kahit nga sa walang pamati na agtalit ka, pagtalkam na ito yung sakripisyo na ito krus. Kalbaryo. Na tayo ay nananalig sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon ang ating kaligtasan. Na ang ating kaligtasan ay hindi nakabase sa ating mabuting gawa. Kundi doon lamang sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. God can transform lives by faith. Ang Diyos ay papaguhin niya yung buhay mo sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Kung wala kang pananampalataya sa Kanya, yung buhay mo na yan ay hindi magkakaroon ng pagpapagod. You have to walk by faith. Tayo rin ilang pananampalataya, kaya kailangan lumangat din tayo araw-araw by faith. It's by faith na tayo ay pumunta rito. Kahit alam natin na hindi magandang panahon. It's by faith na umalis tayo sa ating mga bahay at pumunta dito. Sinabi natin, si Lord ang bahala sa panahon. Hindi nabasa. Yun ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay kailangan yan sa Panginoon. Pag sabihin mo sa Kanya, Lord, ikaw ang aking tagapagligtas. That is faith. Pag sinabi mo sa Kanya, Lord, naniniwala ko na yung dugo mo ang maghuhugas sa akin. That is faith. At yun ay kailangan ng Panginoon na ipahayag mo sa Kanya na meron kang pananampalataya. Sa Romans 10:9, sabi ko na Lord, kung ipahayag mo sa ibigit na si Jesus ay namatay at muling nabuhay, nailibing at muling nabuhay, at buong puso ang tatampalataya na siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliit ka. Ipahayag mo sa ibigit na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang tatampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliit ka. Ipahayag mo ka, no? Babae, sinabi dito, isip mong hindi pa nagsaong na Jesus. Apo, patse, may isulang ng nagungar, malipot yung patay, may isalakan ka. Pinanakulitan ko na ito. By faith that you can be transformed. Kailangan mo ng pamat. Hindi tayo makahakbang. Kapag mananampalataya, kung wala tayong pamati, hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon kapag wala tayong pananampalataya. Kailangan humakbang tayo sa pananampalataya. Meron pa tayong pananampalataya sa Panginoon? Ikaw ba ay nanalig lang? Nagtiwala ka na ba sa Panginoon bilang tagapagligtas mo? Meron ka namang Kristo sa iyo. Ikaw ba ay sigurado na napupunta sa langit? Sinampalatayanan mo ba siya yung sinabi niya ng sino bang mananalig sa Kanya ay merong buhay na walang hanggan? Sinampalatayan mo ba yun yung Kanyang pangako na yun? Kung sino bang mananalig sa Kanya ay merong buhay na walang hanggan. Yun ang sinampalatayanan ko, kaibigan, kapatid. Kaya ako nandito, nakatayo, at kaya ako naglingkod sa Kanya. Dahil alam ko na nung sumampalataya ako sa Kanya, noon, 1987, ay binigyan niya ako ng buhay na walang hanggan. Dahil yun ang sinabi niya. Ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay merong buhay na walang hanggan. So since 1987, now, hindi tayo namamatay ako. Alam ko na meron akong buhay na walang hanggan. Alam ko na meron, pupunta ako sa langit. Bakit? Bakit ko alam? Kasi ang Diyos ang nangako sa Kanyang salita. Ang sino mang sasampalataya sa Kanya ay merong buhay na walang hanggan.
Yan po ang ibig sabihin ng pananampalataya. You have to live by faith. And you can only be transformed if you live by faith. Hindi ka mababago kung hindi ka lalaban ng pananampalataya. Kailangan panghawakan mo yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos. Yun ang pinanghahawakan natin. Kaya tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Kahit hindi natin na nakikita. Pero nagpapatuloy tayo dahil yung salita niya ang pinanghahawakan natin. Para ikaw ay maligtas, kailangan mo yung sampalatayanan yung kanyang salita. Mawalan ito nagkakyan mo ang manubos yung maraming salamat. Mawalan mo yung grabe mo nagpasok. Hindi po tagayan, hindi ko lang pinagpasok ng sarap. Amin mo nagpasok. May salatan ka lang yung babae, hindi marabo din ako. So sa gabi ito, hinihintay ka ng Panginoon. Susuko mo ba yung buhay mo sa Kanya? Ibigay mo ba yung buhay mo na yan na kanya? Kailan mo ibigay yung buhay mo sa Kanya? Sabi sa kantang niya, kailan pa ibigay ang buhay mo sa Kanya? Kung wala ka ng lakas, kung hindi ka na makarinig, kung hindi ka na makakita, kailan mo ibigay yung buhay mo sa Kanya? Si Apostle Paul, itong apostol na ito, ay naging apostol siya. Tinawag siya ng Panginoon. Nung nasa edad siya ng 30 pataas. Nandun siya. No? Pero, si Apostle Paul ay nag-aral siya sa kay Gamaliel. No? He is a trained lawyer. He is lawyer by profession. Yun ang training ni Apostle Paul. Siya po ay nandun sa Sanhedrin. Yung Sanhedrin, yun ang pinaka-matataas na kapulungan ng mga Pariseo. Parang pinaka-supreme court nila doon. Kabilang sa doon, si Apostle Paul. Pero sabi niya, yung mga bagay na pinatangkilik niya noon, yung mga advantage niya sa buhay, lahat ng mga yun ay inilang niya sa basura. Sabi niya, masunod ko lamang, makampang ko lamang. Yung buhay ng taong ito ay kinalikuran niya yung mga bagay na karangyaan niya noon. At sinunod niya ang Panginoon. Ikaw, kaibigan, kailan mo naman ibibigay yung buhay mo sa Diyos? Kailan? Kailan mo planong sumunod sa Kanya? Pwede pa ba kayo kahit matanda na ako? Ang sagot doon, yes. Kahit anong edad ay walang pinipilang. Ang gusto ng Panginoon, it is alive, transformed, and it is alive, surrendered. Yung buhay na kaisugo sa Kanya ay gustong-gusto ng Panginoon yun. Sabi ng banal na kasulatan is a sweet-smelling aroma. Parang mahalibuyang na pabago. Yun yung buhay ng isang tao kapag inandog namin yung buhay namin sa Kanya ay mabangong buhay. Magandang buhay sa Kanya. It's a sweet smelling flavor sa Panginoon. Yung buhay ay sinuko sa Kanya. Kailan mo isusuko yung buhay mo sa Panginoon? Sana ngayon na mas bata. Ako naging mananampalataya noong 1987. 4th year high school ako noon. Nag-attend ako sa isang birthday. Sa birthday na noon, hindi ko alam na yung celebrant pala ay isang Kristiyano. Bigla na lang siyang tumayo tapos nag-share sa amin ng gospel. At isa ako doon sa tumayo at tumanggap sa Panginoon. Sumunod sa panalangin. That was 1987. After that, ay 4th year high school ako noon. Nagpasya na ako na pumasok sa Bible school sa Kawayan. At the rest is history. Since 1987, hanggang ngayon ay hindi na ako tumigil na pagpagamit sa Panginoon. Binata ako, nakasaya ako dati dito sa Singat.
Nasayin ako sa Olong Tapo. Napunta rin ako kung Cagayan. Nasayin na kung nag-college ako, doon ako nag-college sa Cagayan. So, kung saan ako ma-assign noon ay nagpapagamit sa Panginoon. Sa Manila, 15 years ako doon. Nandito sa Pampanga nakapangasawa na ako yung 2004. Nandiyan na ako sa Pampanga 2010. Nag-resign na ako sa trabaho ko. Hanggang ngayon, 2010 hanggang 15 years. So, patuloy na nagpapagamit sa Panginoon. At hindi ako nagsisi na itong buhay ko ay binigay ko sa Panginoon. Yung buhay mo na yan, kaibigan, nanang, tata, ay pwede pang gamitin mo. You can use your life, you can transform your life. Just like the Apostle Paul. Sabi sa banal na kasalanan, itinakda ng tao ay mamatay. Minsan. Pagkatapos ito ay pag-upo. Balang araw, ikaw ay harap ka na. Hindi mo maiwasan mo. Lahat tayo harap. Ano yung iharap ko sa kayo kapag ikaw ay humarap mo? Ano yung masasabi? Ano masasabi sa kayo? Lord, ito kung ginamit yung buhay ko. Ano mo yung masasabi? Yung buhay na ipinahirap sa'yo, kaibigan. Ano ang masasabi mo sa Panginoon? Kung tatanungin ka niya, paano mo ginamit yung buhay? Masasabi niya kaya sa'yo na, well done. Mabuti kong anak. Well done, good, faithful servant. Masasabi niya kaya sa'yo. Maging katiwala ka, maging tapat ka, na katiwala niya sa buhay mo at ginamit niya ng tama. Sana ay habang buhay ka pa ay sinuko mo yung buhay mo yan. Walang sayang sa buhay ng sinuko. Walang sayang sa buhay ng sinuko. Yan ang tandaan mo. Hindi laluwi kapag yung buhay mo ay ibigay mo sa Panginoon. Hindi ka maluluwi. Mananalo ka. Pati yung pamilya mo mananalo. Sana yung buhay natin ay ibigay natin sa Panginoon. Ngayon at huminga pa tayo. Tanggapin natin siya sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Awatin tayo na po dito at biyak kayo at manlupot mo kay manangasalakan. This is your time. It's not an accident na nandito ka, kapatid, tatang, nanang. Hindi accident na nandito. God loves you. And you are here for a purpose because He wants you to receive that gift of salvation. Gusto niya po na maawat mo dahil yung parabong na kanyang nabiyang na. Gusto niya po na makasama kanya doon sa langit. Yun ang design ng Panginoon. God wants all men to be saved. Kung natin ang santo ng Panginoon. And to come to the knowledge. Ang gusto ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Mapunta, makaalam sa katotohanan. Yun ang design ng Panginoon na ikaw ay maligtas. Kapag ikaw ay sasampalatayan sa Kanya, yung design na yun ay prostrate yung design. Kaya itong gabi nito ay binigay sa'yo ng Panginoon para ikaw ay sasampalatayan. Pwede ba tayong tumayo? Tayo ay tumayo? At hinili ko si Pastor Nestor Rosero na siya ang mag-lead sa atin sa calling and acceptance. Salamat Pastor Marcos sa magandang mensahe at salamat sa mga nandito na nakarinig ng magandang balito po na kaya ng Diyos ay ang paraan para tayo maligtas, na tayo manampalataya. Bluetooth mode. Pero biso namatay at inilibing at nabuhay muli. Totoo na babaguhin niya ang ating buhay. At alam ng bawat isa na nandito ng mga buhay niyo, binago ng Panginoon, nagkaroon na kayo ng kaligtasan at meron na kayong pag-asa. Pero yung mga hindi pa nakasiguro na kayo'y nagkaroon ng kaligtasan, na hindi nyo pa alam kung kayo mamatay, saan kayo pupunta, sabi nga sa Biblia, ngayon ang oras ng kaligtasan.
Hindi pa huli ang lahat. Lahat na nakakapakinig sa ngayon, nakapakinig ng mensahe, this is the time na pwede kayo mag-desisyon sa inyong buhay. Sabihin nyo sa inyong buhay na kayo ay isang makasalanan at ang biyaya ng Diyos mas sobra pa sa ating kasalanan. At gusto mo tanggapin ang Panginoon na siya lamang ang nagpapagligtas. Sabi nga sa Ephesians 2:89, dahil sa biyaya kayo naligtas sa magitan ng pananampalataya. Hindi sa ating gawa. Ibig sabihin, ang kaligtasan hindi sa relihiyon, hindi sa mga ginagawa ng tao, subalit sa kamatayan ni Kristo sa krus. Yung dugo na nabungo sa krus ay sapat na. Yung kamatayan niya sa krus ay sapat na para sa ating kasalanan. At nabuhay siya muli. At siya'y babalik. Ngayon, ang tanong sa bawat sa atin dito, yung na hindi pa nakatanggap, gusto mo bang tanggapin ang Panginoon na yung tagapagligtas para magkaroon ka rin ng buhay na walang hanggan? Yung mga nakatanggap na, panalangin mo yung mga mahal sa buhay na nandito na sila'y maliwanagan, sila'y mag-surrender sa buhay para sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, bago ako manalangin, gusto kong i-challenge yung mga hindi pa nakapagtanggap sa Panginoon. Gusto mo ba tanggapin ang Panginoon na kapagligtas? Kung hindi ka pa nakatanggap o hindi ka nakasigurado sa mga nakalipas na araw, maybe pumupunta ka sa simbahan, pero hindi mo alam na tumanggap ka na ba? Hindi mo alam na meron ka ng buhay na walang hanggan. Hindi mo alam na meron kang kaligtasan. Ngayon, gusto mo na makasigurado na naintindihan mo sa mensahe na si Kristo namatay, inilibing at nabuhay muli. Pwedeng taas mo ang iyong kamay, panalangin ka namin. Huwag kayong mahiya. Dahil ang yun na yun ay between you and the Lord. Sabihin mo yan sa iyong puso. Nakatayo ka man dyan, oo Panginoon. Salamat na namatay ka sa krus. Gusto ko natanggapin ka bilang aking tagapagligtas. Yan ang challenge sa atin. So, gusto mo pa natanggapin siya? Kung gusto mo manalangin ako, igagay kita sa prayer of acceptance. Sumunod ka sa iyong isipan, galing sa inyong puso, para lubos na magkaroon ka ng kaligtasan. Sundan mo ang short prayer na ito. Panginoon Diyos, salamat po sa iyong banal na anak na namatay sa krus upang tubusin ako sa kasalanan. Gusto ko po na tanggapin ka bilang aking tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos, kami po inalangin, nagpasalamat po sa gabi ito. Salamat Panginoon sa mga kapatid na nandito. Salamat sa mga nakapakinig ngayon. Kung sila man ay tumanggap sa inyo, alam niya ng kanilang puso, alam niya ng kanilang damdamin. Pinapanalangin ko Panginoon na siya'y unti-unti mong palaguin sa kanyang pananampalataya upang siya'y lumago na mayroong pag-asa, upang siya'y lumago na mayroong kagalakan, upang siya'y lumago na naghihintay din sa iyo. Dahil ikaw lamang ang aming pag-asa sa panahon na ito na mayroong kaguluhan, panahon na hindi kami sigurado sa mga darating na araw. Subalit pag kami nandyan sa iyo, Panginoon, sigurado kami na mayroong buhay na walang hanggan. So, salamat po sa lahat nito. Ito ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming salamat po sa mga sumunod sa prayer kanina. Pwede na po natin yung umupo. At pakinggan po natin ang mensahe ng awiting mulang tumanggap siya sa Panginoon ay ang buhay niya ay nabago.